Kai Express, hindi pa tuluyang tapos ang rooster movement ng Philadelphia at habang umiinit ang online discussion tungkol kay Klay Thompson, may isang maliit pero mahalagang detalye na hindi dapat baliwalain ng mga Pinoy. May natitira pang isang two-way rooster slot ang 76ers. Pero linawin natin agad, wala pang legitimate insider report na nagsasabing target talaga ng Philadelphia si Kai Sotto. Wala rin kumpirmadong ulat na official nang nakipag-negotiate ang 76ers para kay Klay Thompson. Ang verified sa ngayon, nananatiling Dallas Mavericks si Thompson. Mas gusto ng Dallas na makakuha ng kapalit sa trade kesa basta i-buyout siya. At ang Miami Heat ang malinaw na naiulat na pangunahing interesado sa four-time NBA champion. At bakit nadadamay ang Philadelphia? Dahil napakalakas ng kanilang star core pero kailangan pa rin nila ng shooting, depth at insurance sa likod ni Joel Embiid. Sa papel, swak si Klay bilang catch-and-shoot weapon sa tabi ni LeBron James, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Joel Embiid. Pero basketball analysis pa lamang yon, hindi completed transaction. Para naman kay Kai, ang totoong opening ay hindi agad standard contract, kundi ang huling two-way slot o posibleng training camp invitation. May 7'3" size siya, international experience at potential bilang developmental rim protector. Subalit, mas konkretong ruta niya ngayon ang USNCAA kung saan kailangan pa niyang makakuha ng amateurism reinstatement waiver dahil sa kanyang professional career. Kaya totoo, hindi pa sarado ang pinto, pero hindi rin dapat sabihing nasa loob na si Kai. Ang tamang mensahe, may puwang pa, may basketball logic, pero kailangan muna ng tunay na workout, formal offer at malinaw na desisyon mula sa kampo ni Kai. At biglang naging sentro ng NBA offseason ang Philadelphia 76ers. Nasa official roster, sina Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, Joel Embiid at LeBron James. Kasama ang ilang young frontcourt pieces, gaya nina Dominic Barlow, Adam Bona at Ariel Horty. Malakas ang pangalan ng kanilang pangunahing rotation, pero malinaw din ang problema, top-heavy ang roster. Kailangan nilang bantayan ang katawan ni Embiid at papasok si LeBron sa kanilang ika-24 na NBA season. Kailangan ng Philadelphia ng mga role players na makapagbibigay ng shooting at dependable minutes nang hindi nangangailangan ng maraming touches. At dito pumapasok ang pangalan ni Klay Thompson. Sa online fan discussion, madaling mabuo ang headline na Philly wants Klay. Dahil obvious ang basketball fit. Kapag may post-up si Embiid o drive si LeBron, kailangan ng Sixers ng shooter na hindi pwedeng iwanan sa depensa. Kahit hindi na prime version si Klay, ang reputasyon, movement at mabilis niyang release ay pwedeng magbukas ng floor para sa mga superstar. Sa 2025-26 season, nag-average si Klay ng 11.7 points habang tumira ng 38.3% mula sa 3-point range para sa Dallas. Fourth na rin siya sa NBA all-time 3-pointers list. Yun ang uri ng specialized shooting at championships experience na karaniwang hinahanap ng isang win-now contender. Pero dapat maging eksakto tayo. Ang legitimate report ay nagsasabing Miami Heat ang may malinaw na strong interest at itinutukoy si Klay bilang kanilang pangunahing shooting target. Ayon sa report na iniugnay kina Shams Charania at Jake Fisher, pinag-aaralan ng Miami kung posible ang trade o kung mauwi sa buyout ang sitwasyon. Samantala, ipinahuwatig ng reporting mula sa Dallas side na mas gustong i-trade ng Mavericks si Thompson kaysa basta siyang pakawalan ng walang kapalit. Ang koneksyon sa Philadelphia ay lumabas higit bilang trade fit analysis. May analysis na maaaring maging buyer ang Sixers sa mga veteran ng Dallas gaya ni Daniel Gafford, Najee Marshall, P.J. Washington o Klay Thompson kapag lumitaw ang kakulangan ng Philly sa regular season. In particular, magandang theoretical fit si Klay dahil kailangan ng Sixers ng shooting sa paligid ni LeBron James at Joel Embiid. Pero ang parehong analysis ay hindi nagsasabing may active negotiations na ang dalawang teams. Ibig sabihin, posible ang idea pero hindi ito balita ng isang nalalapit na trade. Mahalaga ang distinction na ito dahil malaki ang epekto sa Kai Sotto angle. Kapag sinabi nating patuloy pang gumagalaw ang Philadelphia, hindi ibig sabihin na otomatikong nagbukas ang standard NBA contract para kay Kai. Matapos i-trade ng Sixers si Johnny Bromey at isang future second-round pick sa Los Angeles Clippers para sa cash considerations, inuulat na meron ng 14 players ang Philadelphia sa standard contracts. Dalawa rin ang occupied two-way position, kaya isang two-way slot na lamang ang natitira.
Ang two-way contract ay hindi katumbas ng permanenteng NBA rotation role. Developmental arrangement ito kung saan maaring hatiin ng player ang kanilang oras sa NBA team at sa G League affiliate. Pinapayagan ang bawat NBA franchise na magkaroon ng hanggang 3 two-way players bukod sa maximum na 15 standard contracts. Para kay Kai, yon ang mas makatotohanang entry point kaysa agad sabihin magiging full-time backup siya para kay Joel Embiid. Kailangan mo na niyang patunayan na kaya niyang depensahan ang pick and roll, makasabay sa transition, mag-screen ng matibay, mag-rebound sa traffic at manatiling healthy sa mas mabilis na US skate. May basketball logic ang size ni Kai para sa Philadelphia. Si Embiid ang franchise center, pero kailangan kontrolin ang kanilang workload. Subalit hindi rin bakante ang competition. Meron ng young big men ang 76ers, gaya ni Nabona, Hawkporty at Barlow. So, ibig sabihin, hindi sapat na 7-3 lamang si Kai. Kailangan niyang magdala ng skill na mas kailangan ng Philadelphia kesa sa kayang ibigay ng kanilang kasalukuyang reserves. Ang posibleng selling points ni Kai ay rim protection, touch around the basket, passing flashes at kakayahang tumira mula sa perimeter. Pero ang tanong ng mga NBA scouts ay palaging pareho. Consistent ba ang lateral movement, conditioning at defensive decision-making niya laban sa NBA speed? Kaya ang ating headline na Kai baka may sali sa huli ay pwedeng gamitin bilang possibility, hindi bilang confirmed report. Walang verified Sixers workout, training camp invitation, exhibit 10 offer o two-way negotiation kay Kai sa kasalukuyan. Ang meron ay isang natitirang roster opening, isang contender na maaring mangailangan pa ng depth at isang Pinoy big man na naghahanap pa rin ng pinakamagandang daan patungo sa NBA. Yan ang tunay na kwento. Hindi deal na tapos na, kundi pagkakataong hindi pa tuluyang nawawala. So ngayon, bakit hindi agad tumalon si Kai sa anumang NBA opportunity kung sakaling may tumawag? Dahil meron siyang isa pang mas konkretong planong pinag-aralan, ang US NCAA route. Pinili ni Kai na huwag tumuloy sa NBA Summer League ngayong taon. Sa halip, iniulat na tinarget niya ang US NCAA bilang panibagong daan patungo sa NBA. Pero dahil naglaro na siya bilang professional mula 2020, kailangan niya makakuha ng tinatawag na professional participation at amateurism reinstatement waiver. Ito ang malaking dokumentong maaring magdesisyon sa kanyang susunod na career move. Kapag pinili ni Kai ang NCAA, maaari siyang makakuha ng regular playing time, structured strength and conditioning program, national television exposure at direktang access sa mga NBA scouts. Sa halip na pumasok sa training camp bilang emergency project, kailangan niyang gamitin ang isang college season upang ipakitang mas mabilis, mas malakas at mas handa na siya sa NBA level. Pero waiver dependent ang planong ito. Hanggat walang official NCAA approval at formal school commitment, hindi rin dapat ituring na completed move ang US college path.